Pumunta nga ako ng park mga ka-stroke kasi nami-miss ko na si Rizal. Hindi, joke lang. Pumunta ako dyan kasi syempre umaraw, sayang naman yung araw, diba? Tagal ko na kasing hindi nakapaglakad-lakad sa labas kasi laging umuulan dito sa Leyte. After 1 month, tsaka lang ako nakapaglakad kasi umaraw ngayon. So, sayang naman, diba? Susulitin ko na. Mga ka-stroke, mahirap talaga kung hindi tayo maglalakad sa labas kasi ibang-iba po talaga ang pag-exercise sa labas. Yan po talaga yung napansin ko sa sarili ko ngayon na ang tagal ko sa loob ng bahay. O, gumagawa ko ng mga gawaing bahay pero eto, mas lalong nag-iba yung lakad ko nung hindi ako nakakapaglakad sa labas. Kaya iba talaga ang walking sa labas. Kaya na pa pala ako salita ng salita pero wala ko narinig. Parinig ko sa inyo. Hey guys, good morning. Past 8 na at nandito ako sa Rizal Park. Nakakamiss na ang Rizal Park. Ang tagal ko nang hindi nakakalabas. Nagpati talaga ako sa sawa ko ngayon kasi sabi ko gusto kong mag-walking. Diba? Maibalik ko yung dating ako guys kasi ang tagal na po talagang hindi ako nakapag-walking sa labas. Iba talaga ang pag sa labas. Kaya napapansin ko yung sabi ko, nag-iiba yung lakad ko eh. Parang nahihirapan ako mas lalo. Kaya, gano'n. O, diba? 1 month lang ang nakalipas na hindi ako nakapag-walking pero nag-iba na agad. Kaya huwag kayong tumigil guys. Mag-walking na mag-walking kayo. Kasi, bumabalik sa dati. Kaya ko bumalik ako sa dati. Pero okay lang, kahit naman bumalik sa dati. Eto, nag-start ulit ako. Kasi gusto ko bumalik yung dating, nakakaya kong pumunta ng park, mag-isa, umuwi mag-isa. Diba? Ngayon, hindi ko pa kaya eh. So, masasali din ako. So, itatry kong, lalakas ako yung loob ko na makaya ko mag-isa pumunta ng park ulit. Para, everyday, nandito ako sa park. Ay, na-miss ko na si Rizal. Oh, ang ganda. Ang ganda ng park namin, diba? Ayan guys, mag-exercise ako, walking lang naman, tsaka sa bahay lang ako mag-stretch. Yan palang park namin mga ka-stroke, maganda, hindi lahat naman talaga ng park maganda, tsaka iba po yung pag-walking dyan kasi walang nakaka-disturbo sa'yo. Kaya yun, medyo malawak naman o paikot-ikot ka dyan, nakaka 5,000 walks ako dyan pag 5 ikot dyan. At ayan pala mga ka-stroke, kung napapansin nyo, nag-iba na po talaga yung lakad ko. Kaya sinasabi ko sa inyo na mag-walking kayo sa labas, huwag nyong itigil. Pag may araw, iba talaga ang pag may araw, no? Pinagpapawisan ka. Ang sarap sa feeling ng ganun. Pero dahil nga laging maulan dito sa Leyte, natagal ko nakapag-walking sa labas. So, nagpahatid lang ako sa asawa ko pumunta dyan at nagpakuha kasi hindi ko na kaya, hindi na siya kagaya dati na kaya kong pumunta dyan mag-isa. At nag-try nga ako mga ka-stroke, maghiwa-hiwa kahit hindi pa okay yung aking kamay. So, ginagamit ko pa rin talaga yung aking kamay. Ang tagal nga nito, ang sarap pukbukin eh. Hindi, kasi yung tagal din niya. Pero yun nga, kailangan natin na matagal na pasensya. Diba sa sakit natin, kailangan natin na mahabang pasensya talaga sa sakit natin. Kasi hindi agad parang mabubunga yung ating pinaghirapan. Diba? So, kailangan ng mahabang pasensya talaga. Pag kahit nahirapan ako, nakakagawa ako ng gawaing bahay, ganoon naman talaga sa umpisa, diba? Nahirapan ka, pero sa susunod, madali na lang sa'yo. Kaya tayo nahirapan ngayon, kasi parang nag-uumpisa tayo na matuto ulit. Kaya, hayaan nyo na maghirap kayo. Ganun talaga ang buhay. Kung hindi natin naramdaman yung kalungkutan, hindi natin mararamdaman yung kasiyahan. Alam nyo mga ka-stroke, paulit-ulit kong sinasabi na self-therapy yung ganito. Pero syempre mag-ingat kayo ha. Kutsilyo yan eh. So, yung mga gawaing bahay, self-therapy yan. Nakakatulong pa kayo at the same time natutulungan yung sarili nyo, diba? Parang tagal-tagal kong maghiwa ng sibuyas. Pero okay lang yan kahit matagal. Ganun talaga eh. Tayo mga stroke, matagal tayong kumilos, mabagal tayong kumilos. Bakit? Kasi, syempre, baka tayo matumba. 'Di ba? So, inuuna natin yung sarili natin na maging safe tayo. Ganun. Kaya okay lang kahit mabagal. So, susunod maging mabilis na rin tayo. At yun nga, paulit-ulit kong sinasabi na iwasan natin ang ma-stress ng sobra. Alam kong ang stress dyan yan. Pero, isipin natin, hindi naman nakakatulong ang stress sa atin, di ba? Bagkos ang stress po ay nakakabagal ng recovery natin. So, bawal tayong ma-stress. Kung maaari, iwasan natin yun. Yan mga ka-stroke, tapos ko rin paghihiwa. Pero, nahirapan talaga sa totoo lang. Pero, kailangan ko gawin kasi tulog po yung asawa ko. Pero sa totoo lang, ganun talaga eh. Pag alam natin sa sarili natin, kailangan natin gawin
ganito, magagawa natin yan eh. Parang nasa isip lang yan eh. Nasa brain kumbaga. Maghihiwa pala sana ako ng ampalaya kaso yan. Sararing ampalaya, yellow na oh. Yellow na siya. Kaya hindi ko na nagamit kaya nagtalong na lang ako guys. Ayan, yung hiniwa kong talong. Gisain ko lang pala yan guys. Yan pala yung yung pinagprituhan ko ng itlog. Para sa almusal ng asawa ko. So, dyan na rin ako magigisa. Konting oil lang eh. Ang nilagay ko. Hindi na ako naglagay ulit ng oil. Basta ginisa ko na lang yan. O, di ba mga ka-stroke, akala nyo gumagana yung aking right hand. Pero, hirap na hirap po ako. Tinatry ko lang, kunwari, nag-i-stir ako. At ayan yung talong. Yan palang ginagamit ko eh. Instead na olive oil. Mahal ang olive oil, guys. Hindi kaya ng bulsa ko. Canola oil pala yun na. Yun palang ginamit ko. At ayan na. Napadami ng sabaw, guys. Parang nilagat ko eh. Ayan, ginisa ko lang. Konting toyo lang nilagay ko. Nilagyan ko ng konting suka. Wala lang. Suko lang ng suka, guys. At yan, nakapagluto na pala ako ng kanin. So, kakain na lang kami ng almusal. Maraming sabaw yan para hindi maalat. Kami na mga ka-stroke, kailangan natin mag-ingat at kailangan konting asin lang o konting alat din natin kakainin. Ayan, luto na ang aking talong. Nagisa. Yan pala yung egg na niluto ko para sa asawa ko. Nasira siya. At ayan yung talong. So, ayan, breakfast muna tayo. Yan pala yung natirang kamuting kahoy. Breakfast na tayo, guys. So, habang nag-breakfast pala ako, tinatry ko rin talaga gamitin yung right hand ko. Ayan, nasa kutsara. Yan talaga yung right hand ko. Nahihirapan pa ako kung hawakan yung kutsara, pero at least kahit pa paano gagamit ko na siya. O, diba mga ka-stroke, ang takaw ko talaga. Kumain. Ang sarap kasi kumain. Pero syempre, kailangan natin mag-diet. Kahit payat na ako, diet pa rin. May isang ka-stroke na nagtanong sa akin, para daw ako pumayat. Sabi ko, payat na talaga ako dati pa. Bago ako ma-stroke, payat na po talaga ako. Tapos nung na-stroke ako, mas lalo akong pumayat. At saka, yun, nagkalaman na ako ng konti. Ngayon, na ganito, stroke pa rin. Payat pa rin. Walang pinagbago, guys. So, medyo nagkalaman ako ng konti talaga. Pero, yun nga, payat pa rin talaga. Ito nga talaga ata yung aking katawan. So, mahirap tumaba, pero high blood. O, diba? Kaya sinasabi ko, hindi lahat ng mataba i-high blood. Hindi lahat ng payat hindi high blood. So, depende yan. Sa dugo yan eh. Hindi din talaga sa payatan mo at katabaan mo. Sinasabi nila pag payat, fit daw. Pag mataba, medyo chubby, ganito, medyo na. O, diba? Hindi healthy. So, may healthy po na mataba. May healthy din na payat. So, hindi natin masasabi. Kailangan pa-check up tayo para malaman natin kung healthy talaga tayo. Ayan, nakita ng asawa ko, nag-video ko. Matakaw talaga ako, guys. Pasensyahan nila. At yan talaga ako kumain. So, tinatry ko talaga yung best ko na gamitin yung aking kamay sa kabila na weak pa hanggang ngayon. So, hindi ko na lang masyadong iniisip, no? Basta ginagawa ko na lang yung best ko na gawin yung bagay na baka makahelp sa akin. Sa atin lahat mga ka-stroke, alam ko, binigay sa atin to, hindi para mahirapan tayo, kundi para matuto tayo. At syempre, binigay natin sa atin to kasi kaya natin lampasan. Kaya, huwag tayo masyadong stress, huwag nating masyadong dibdibin. Alam ko, mahirap yan. Sobrang hirap talaga, lalo nang umpisa pa lang ako. As in, mahirap kasi, nabigla ako. Alam kong nabigla ako sa sarili ko. Pero, nakaya ko naman siya kahit mahirap pa. Hindi naman kasi magic yung sakit natin, diba, na bukas, okay na tayo. So, it takes time at kailangan natin ng mahabang pasensya. Diba? At nagpapasalamat din ako sa asawa ko kasi nagstay siya sa akin. Kahit ganito pa ako, hindi pa ako okay. Inaalalayan niya ako. So, pasalamat ako doon. Mga ka-stroke ko, magpasalamat tayo sa ating pamilya kasi hindi tayo iniwan hanggang sa huli. Kahit anong nangyayari sa atin, diba? Alam kong naintindihan ko yung mga ka-stroke natin na naging sensitive kasi ganun din ako eh. Pero pasalamat tayo sa kanila kung isipin natin. Ang laki ng tinulong nila sa atin. Diba? Pag-alaga pa lang mahirap na. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, mga ka-stroke ko. Maraming salamat sa inyo at sana po patuloy pagsuporta nyo sa akin at lagi po kayong manood ng aking mga videos. Pagpasensyahan niyo yung mga videos ko medyo hindi ata okay. Pero ginagawa ko po yung best ko na may share yung gusto kong ma-share sa inyo. Thank you so much. Hanggang sa muli po. Bye-bye po.